Good news para sa mga baguhan pa lang dito sa Madrid, Spain at mga nagbabalak na pumunta dito sa Spain dahil marami pa rin mga amo ang gustong kumuha ng chika na walang papel dahil malaki ang matitipid nila dahil wala silang babayarang SS sa seguridad sosyal ng chika. Kaya malaki pa rin ang tsansa makahanap kayo ng trabaho dito. Kailangan lang talaga pumunta sa mga agency dito para makapagpa-line up. Tandaan nyo lang, dinagandahan ang inyong CV para angat kayo sa iba at galangan din sa pag-build up sa sarili during interview. At mag-join sa mga Facebook group dito sa Madrid para makita nyo ang mga post ng mga kababayan natin if ever may post sila na trabaho. Pero dapat ready rin kayo na baka isa kayo sa hindi agad makahanap ng trabaho dahil sa sobrang dami na talaga ng tao dito ay mahirap pa rin makahanap agad ng full time. Magbahan pa rin ang minimum ng 1,000 euros para may budget kayo ng at least 2 buwan dahil marami kasing mga bahay dito ang humihingi ng deposit kaya dagdag allowance ang kailangan yung dalhin. Bawal muna ang mapili pagdating nyo dito. Kung ano muna ang makita nyong trabaho, yun muna at pag makahanap kayo ng magandang offer, saka kayo lumipat. Ganito ako kasi pag maghanap ng trabaho. Share ko lang sa inyo ang another experience ko sa paghahanap ko ng trabaho. Nakapalo kasi ako sa mga Facebook group dito sa Madrid. At kapag nakakita ako ng nakapost na job offer, nagme-message ka agad ako sa nagpost na baka pwede ako sa job offer na pinost niya kahit hindi ako fluent sa Spanish. Ang post na nakita ko kasi ay para sa kamarera. Syempre, alam naman natin na kapag kamarera o waitress, dapat talaga ay magaling ka sa Spanish kasi Spanish restaurant yon at mostly Spanish people ang kumakain doon. Marami kasi dito mga Espanyol ang hindi marunong mag-English. Kaya tayo dapat ang mag-aral ng language nila. Sabi ni Kabayan, try ko daw. Punta daw ako sa resto at hanapin ko daw siya doon. Pagdating ko doon, may nakita ako mga nakaupong mga lalaki na Espanyol. Ewan ko kung sino sila. Siguro mga kamarero. Tinanong ko sa kanila si Kabayan. Sabi, bakit daw? Sabi ko, mag-a-apply ako as kamarera pero hindi ako fluent sa Spanish. Sabay sabi, oh, hindi pwede kasi importante yung magaling sa Spanish. Kaya ayun, sabi ko, thank you, sabay alis. Nagtry lang naman ako kasi marami naman nakakapag-work sa resto kahit hindi magaling sa Spanish. Kaya sa mga gustong mag-work sa restaurant dito, once na may papel na kayo, required talaga na magaling kayo mag-Spanish. Kaya mag-invest talaga kayo sa pag-aaral ng Spanish language. Pwedeng self-study o kaya naman ay mag-enroll kayo sa mga school dito sa Spain. Dahil masipag nga ako mag-take ng mga interview, kapag may nag-PM sa akin na pwede ka bang pumunta ngayon o ng ganitong oras, talagang pinupuntahan ko kahit malayo. May isa na naman tayong kababayan na nakausap ko at sabi niya, gusto mo bang itry mag-work sa restaurant as laba-plato o tagahugas ng mga plato? Sabi ko agad, sige, go ako dyan. Anong oras ba ang schedule ng trabaho? 1 PM to 1 AM daw. Minsan, 12 midnight, pag walang masyadong tao, pero madalang lang daw yun. Then, pinapunta niya ako doon before 8 PM para makausap ko daw ang hepe nila. Nung araw na yun, pinaupo muna ako ni Kabayan sa loob habang inaantay si hepe. Then, napadaan yung manager ng resto. Ano daw ginagawa ko doon? Sabi ko, mag-a-apply ng trabaho. Then, tinawag niya si Kabayan. Nag-usap sila saglit ni Kabayan. Then, binalikan ako at siya na nag-interview sa akin in Spanish. Nakakaintindi naman ako, nakakasagot ng Spanish. Hindi lang talaga fluent. Ayun, tanong niya sa akin, okay daw ba sa akin ang trabaho? Yung oras ng trabaho, saan daw ako nakatira? Nalaman niya na malayo. May masasakyan pa daw ba ako? Sabi ko, may night shift bus naman. Ilang taon na daw ako dito sa Spain? Ano daw ba ang trabaho ko dati? Magkano daw ba ang sahod ko doon? Then sinabi niya sa akin ang possible na sasahurin ko doon ay 1,300 euro. Then sabi niya, balik ako kinabukasan ng 1 PM para mag-try. Magsuot daw ako ng all black. At ayun na nga, araw ng tryout. Tinuruan ako doon ni Kuya maglaba plato. Ganon pala yon, kailangan ng lakas ng katawan kasi mabilisan ang kilos. Una, alisin mo muna ang mga tirang pagkain sa plato. Then ilalagay mo sa lababo para kuskusin ng mabilisan. Dahil baka hindi maalis ang machine ang dumi sa plato. Then isasalansan mo sa tray at ilalagay naman sa loob ng machine. I think 1 or 2 minutes tapos na. Isa-isahin mo namang pupunasan yung malalaking plato. Pero yung maliliit, yung mga kamarera na ang bahala doon. Then yung mga utensils naman ay pagsasama-samahin sa isang tray at kapag marami na, saka naman isasalang sa machine. Kamarero o kamarera na rin ang bahalang mag-dry noon. Ganon lang kasimple ang laba plato. Need lang talaga ng lakas at bilis. Then kapag wala ka ng huhugasan, mag-slice ka naman ng patatas. Yun ang na-experience ko doon sa pag-try ko sa restaurant na yon. Noong nag-break pala si Kuya, pinakailaman ko yung nililinis niyang pusit. Kapag laba plato ka, ganun pala ang trabaho. Kapag wala kang huhugasan, gagawa ka naman ng ibang bagay. Nung starting pala ng trabaho, nakita ko si Kuya, naglalagay ng breading sa mga chicken. Siya din pala nagmamarinate noon. Noong 3 PM or 3:30 PM ata noon, pinag-lunch naman nila ako.
ako. Dahil restaurant yun, mamimili ka ng kakainin mo. Chicken or meat, rice or potato, with salad or wala. Then pipili ka rin ang gusto mong drink. Then after ko na kumain, pwede na daw akong umuwi. Balitaan na lang daw ako ni Kabayan if tanggap ako. Kasi may isa pang kababayan natin ang mag-try kinabukasan. Then after 2 days, sumawag si Kabayan. Sumuko daw yung nag-try out the other day. Kaya ask niya si Hepe. Sabi ko naman kay Kabayan na may trabaho na ako. Kaya maraming salamat. Hindi ko makakalimutan na experience ko na yon. Sa totoo lang talaga, sobrang nakakapagod pala ang laba-plato. Kaya saludo ako sa nagwo-works as laba-plato. Kailangan mag-ingat rin sa paghiwa ng mga patatas kasi sobrang daming patatas yung hihiwain. At mag-ingat na hindi makabasag kasi mahal daw pala ang mga plato doon. At ikakaltas yun sa sahod mo kapag makabasag ka. Nag-enjoy naman ako sa pag-try ko. Masaya ako at kahit ilang oras ay na-experience ko magtrabaho doon.